Ayan na, magandang araw sa atin mga kawinding. So, unang repair natin sa bagong taon mga kawinding, 2026. So, meron tayong gagawin dito mga kawinding. Ay isang 3D na orbit fan. So, ang complaint ng mayari nito mga kawinding ay ayaw na umikot at tapos maingay daw. Maingay daw ito, sabi ng mayari mga kawinding. Tapos, yun, pinutol na niya yung itong wire. Tapos ito yung kanyang sticker, Orbit Master 18 inches, ayan, 75 watts. So ayan, may serial number pa. So hindi pa raw ito na-repair mga kawinding. Sabi na mayari, hindi pa raw ito wala pa raw ito history na-repair. So ngayon pa lang niya pa-repair. So ayan mga kawinding, at umpisahan na natin to mga kawinding at alamin ang naging sira nito. So ayan. Tingin ko muna daw pag ayaw talaga dahil ba sa'yo. Alin? Baka ako lang may nakon lang. Ano ba sira? Ayaw na umikot? Tumigil daw. Pag ayaw na umikot, di ikaw ang umikot. Sawa nakakaikot eh. Ha? Sawa nakakaikot. Pag ayaw umikot, ikaw ang umikot. Hindi ba yung sawat din yun? Uy, tigas ah. Ha? Ano pong TV? Di ba pakita yung tao? Ano yun? Ano ba kailangan? Dalhin mo na lang. Ha? Dalhin mo na yung electric pad mo. Yung TV ano ko lang? Alin? Kasi screen na yun. Sira na ang screen nun. Power lang. Sira na ang screen. Ay yung ano yung washing. Ano yung washing? Yung whirlpool. Automatic? O ano gagawin natin? Yung tapos ibig natin. Ha? Ipagawa mo. Hindi nga sa hindi ko naman magana sa tingin mo. Bakit yun? May tayo mo na gamitin yung automatic? Wala kang magamit yung sa ilalim ng drain. Sira? Para tumatagas. Ay, Tapos yung board. basa rin yung board. Hindi naman basa. Hindi na nabaha yun eh. Ay, pwede na i-convert sa manual. Hindi na nabaha yun ha. Convert natin sa manual. Ito yun? Oo. Sige na ako sa'yo. Ikaw mo sa akin. Pagaling ko lang dito. Alin? Pagaling ko lang dito yung wire. Sige. Dalhin mo na lang. Hindi yan. Customer. Oo. Rewind. Ano? Rewind yan? Hindi pa na-rewind yan. Bago pa ito. Wala pa, hindi pa raw ito na-repair eh. Makakit lang yan. Maganon, tsaka ano, Balik diba? Just pag ganitong matigas na ang shafting, ano na yan, sigurado tinamaan yung fuse niyan. Tigas oh. So ayun mga kawinding, at yan. So may customer lang tayo. So ito mga kawinding, oh, matigas yung kanyang shafting. So yan oh. Ayaw na talaga mapihit. Kasi pag ganitong mga orbit pan mga kawinding, so bihira lang kasi malalagyan ng langis ito. Hindi basta-basta maglagyan kasi ang ganitong mga orbit pan, kailangan mo pa sadyain sa ano, tatanggalin mo sa taas kasi sa taas nakalagay ito eh. Kaya hindi mo malalagyan ng langis. Kailangan ibaba mo siya bago mo lagyan ng langis. Pag ganito. Ang tigas mga kawinding oh. So checkin natin mga kawinding kung meron itong continuity. Pag ito walang continuity, ibig sabihin mga kawinding ay tinamaan yung fuse nito pag ganito. Pag naka-encounter kayo ng ganito mga kawinding, so checkin natin kung may continuity ba o wala. So balatan ko lang ito mga kawinding. Tapos tingnan natin kung may continuity ba ito. Tester natin. May nagagay mo? Hindi pala kita yung tester natin. Kita na ba? Ayan natin yan. Ayan. So abangan nyo mga kawinding pag yan ay ano, pag yan ay pumalo. So ito yung kanyang wiring. So hindi siya pumalo mga kawinding, walang continuity pag ganyan. So ibig sabihin mga kawinding, tinamaan yung fuse nyan. Nag-overheat na yan mga kawinding. Pag ganito kasi nag-overheat yan pag ganito katigas. Ayan o. Mga kawinding, tanggalin ko lang ito ng cover nya. Tapos hindi ko na papakita nyo mga kawinding pagtanggal ng cover. So yung motor na lang ang tingnan natin mamaya.
Ito naman ko ending, so nahubaran na natin yung kanyang housing. Natanggalan natin, so ang daming dumi, alikabok. Tapos itong kapasitor, hindi naman lobo, so i-check natin ito mamaya mga ka-winding kung may laman ba ito o wala, or wala na ba. So ito mga ka-winding, ang color coding yung ginamit dito mga ka-winding ay gray, yellow, white. So yan mga ka-winding. So hanapin natin yung common yan mamaya mga ka-winding. Pag ito'y natanggal ko na yung tawag nito, pinaka motor niya yung cover. So kasi babaklasin natin yan. So kasi may nandyan yung fuse niyan sa loob. So ngayon mga ka-winding, so itong ganitong color coding mga ka-winding, so alam na ito ng mga datihan nating mga technician. So itong video na ito mga ka-winding ay para lang ito sa mga nag-uumpisa pa lang mag-repair ng electric fan, kung paano ito hanapin ang kanyang mga reading at saka resistance ng ating motor ng electric fan na ganito o orbit fan. So ayan mga ka-winding, so linisan ko muna. So ayan mga ka-winding, nakalasan natin. So yung motor niya hindi naman sunog, hindi pa nasunog mga ka-winding. So maaaring fuse lang talaga nasira niyan. So ito mga ka-winding, kita nyo naman itong kanyang shafting. So ayan nangitim na. Oh. Tapos ito yung pinaka spacer cooler niya mga ka-winding. Tapos yung bushing niya, ayun may tama dito mga ka-winding, may nakita ko dito tama eh. Ayun kita nyo yung mga ka-winding, may tama yan. Hindi lang masyadong makita eh. So isa-isahin natin para makita nasaan na yan. Ayan yan yung tama niyan. Yung parang may yung tuldok na yan. So yan yung tama niyan mga ka-winding, yung bushing. Papalitan natin ng bago mga ka-winding. So linisin ko muna to at puro langis. Ito mga ka-winding hindi na matanggal yung kulay itim kasi puro langis. So papuputiin natin yan. So unahin ko muna itong motor niya mga ka-winding bago ito, pahuli na natin to. Papalitan ko to ng bushing eh. So tatanggalin ko na rin pala ito kasi sira naman na to eh. Ayan saglit lang matanggal. Ayan so papalitan natin ng bagong bushing. Ginigasgas na to. So sulipin na rin natin itong isa. So may gasgas na rin itong kabila, sigurado ito. Palitan na natin lahat para balance, para iwas tayo backjump. Ayan, so tingnan ko lang itong motor mga ka-winding, kakalasin natin yan. So ayun mga ka-winding, so nakalasan natin. So ito yung fuse nya. So ang ginamit niyang fuse mga ka-winding yung mahaba. Ayan, hindi yung kwadrado na ginamit. So mas matibay yung ganyan, yung mahaba. So yun mga ka-winding, ay i-tester natin yung fuse kung siya ba'y good pa ba or open. So ito yung fuse niya mga ka-winding So huwag lang natin pagkasakin, baka maputol. So ito yung common nya. Ayan so open. Ayan so open itong fuse nya mga ka-winding. So ito open. So papalitan natin yung mga ka-winding. So ngayon ikat lang natin to. Yan, dandahanin natin hilahin kasi nasa ilalim siya mga ka-winding, napailaliman ng ng kanyang mga wiring. Tapos ba yan? Ayan, cut natin to. Ayan. Ayan natin yung fuse nya. Ayan, tanggal. Sabit. Ayan. May gas na. Oh, may gas na. Patigil na lang natin.
Palitan na lang natin ng iba. Ayan o. Ayan. Ayan mo kung hindi yung fuse niya. So dapat papalo yung tester natin. So wala. O ayan. Open. Open yan. So ngayon mga kawinding ay marami ako nito. So lalagyan pa rin natin ng fuse. So pwede rin naman hindi lagyan ng fuse mga kawinding. Pwedeng tawag nito direct nyo na lang. Pwede rin lagyan ng fuse, pwede rin hindi. So nasa inyo mga kawinding. Pero ito mga kawinding ay lalagyan ko pa rin ng fuse to. Kasi magtataka kayo mga kawinding bakit lalagyan ko ng fuse. Kahit sa mga rewind ng motor natin pwede rin lagyan ng fuse. Ay kung talagang bibigay siya, bibigay talaga yung motor. Kasi itong fuse natin mga kawinding, marami kasing purpose to, maraming dinadala nito. Kasi kaya nilalagyan ko itong mga kawinding ng fuse para yung motor ay hindi siya mabigla. Kumbaga hindi bigla yung kanyang pasok ng kanyang kuryente. Kumbaga kinokontrol pa rin itong fuse natin. Control niya, kumbaga hindi masira agad yung motor. Kaya may fuse ito, yun ang purpose nito. So ayun lang po ito sa aking kaalaman. So sa mga iba dyan kung anong diskarte nila, so alam na nila yan kung ano yung kanilang kaalaman din mga kawinding. So itong ginagawa ko mga kawinding ay ayon lang ito sa aking kaalaman. Nasa inyo naman mga kawinding kung kayo ay maglalagay ng fuse or hindi. Kasi kanya-kanya naman tayo ng kaalaman mga kawinding sa paglarangan ng pagre-repair. So nasa inyo naman mga kawinding. So sa mga nagdi-DIY, so pwede rin po kayo maglagay ng fuse, pwede rin hindi. So basta diskarte nyo lang po yan mga kawinding. So sa ganito kasi mga kawinding, kasi base po sa aking experience sa pagre-repair ng ganitong mga motor, kasi marami na akong ni-repair na puro electric pan na nagbabypass ako sa pag hindi ko na nilalagay ng fuse. Lalo na pag medyo makapal lang nilagay mong na wire na hibla, so hindi talaga i-cut off niya yung magiging fuse niya. So kaya iba pa rin yung mga kawinding pag mayroong kang fuse na nilalagay. Kasi may purpose ito eh. Kasi nakabase yan dito sa nilalagay mo dito sa kanyang motor. Kasi marami na akong na-repair mga kawinding na puro bypass. Hindi tumatagal yung motor ng electric pa natin. Kasi bakit? Kasi direct na siyang kuryente. Siyempre bypass na siya. Kumbaga yung motor natin ay nabibigla siya. Kumbaga kung sa tao ay nagulat ka tapos bigla mo siyang nasapak. Ayun, ganun yun. Yun yung mga kawinding, kumbaga parang tao din. So kaya mga kawinding, so nasa inyo naman mga kawinding kung kayo ay maglalagay ng fuse or hindi. So diskarte nyo yan mga kawinding. Pero ito mga kawinding ay lalagyan ko pa rin ng fuse para hindi siya mabigla yung ating motor. So ayun lang po ito sa aking kaalaman. So kung ano po yung kaalaman ninyo mga kawinding, so mas maganda. So mga kawinding ay kabitan natin to, yung fuse. Tapos ngayon kasi hindi na natin malaman kung alin ang kulay dito. Kung aling kulay na common ito. Siyempre pag ganito mga kawinding, siyempre alam ko na itong common ito kung anong kulay. Kasi siyempre nagre-repair tayo. Siyempre sa ibang mga gusto mag-repair ng kanilang sariling mga electric pan o nag-DIY. So yun po ituturo natin. Kung paano malaman kung alin yung common, kung alin yung running at saka starting niya. So yung mga kawinding, so ikabit ko lang to. So lagyan ko muna ito ng tubing. So ito ilalagay ko kulay itim, ayaw lang maliit. So kuha lang tayo ng ganito. So ito naman kawinding, so nailagay na natin yung fuse. So ayan So nilagyan ko na ng tubing yan. So ayan. So dito natin nilagay yan sa ilalim ng kawinding para pag uminit ay yung motor hindi-detect niya agad yan. So ito mga kawinding ay lalagyan ko ng sapin. Ito, pinaka-insulator niya. So, ito yung dating insulator niya. So marupok na. So napalitan natin ng bago. So itong pangsapin mga kawinding ay importante ito para sa mga motor. Para hindi siya masunog. So wag yung papel lang ilagay yung mga kawinding. Kasi yun ay umaapoy. Ito hindi. Umiitim lang ito. Hindi niya ito nasisindihan. So mga kawinding, so ilagyan lang natin ng cable tie ito.
So ayun naman ka-winding, nakibol tayo na natin yung ating motor at nandun na. So ito susunod naman natin mga ka-winding. So puputulin ko itong mga ka-winding kasi sa gabal ito. Pag nasira yung ating bushing ay ano, maaaring didikit ito dito sa kanyang motor. Pag tinamaan, magagasgasan to pag nagkaroon ng problema yung ating bushing. So ito lang pinuputol ko to mga ka-winding. Ayan, so tanggalin nyo yan. So nasa inyo mga ka-winding kung tatanggalin nyo o hindi. Gabal kasi yan. So ito mga ka-winding ay ano, papalitan natin ng ano to bagong bushing. So ito mga ka-winding ay ano, lilihain ko lang yung shafting kasi makinis pa naman, wala namang kain. So liha lang ito na pinaka manipis. Ayan. Matigas siya oh. Matigas. Ayan. Ayun, tanggal din. Tapos ito. Ayan. Sama natin itong likod ng pagliha para pantay. So ito. So hindi naman masyadong kain. So lihain natin yan. Tapos palitan lalagyan natin ng bushing ito. So linisan ko muna yan. So bago natin i-testing yung motor. So yun mga ka-winding yung ating shafting. So naliha ko na. So may tama talaga yung bushing natin mga ka-winding kasi yun sumasaya dito doon sa pinaka stator natin. So naliha ko na itong mga ka-winding. So itong shafting niya. So itong mga ka-winding ito medyo malalim na ito mga ka-winding. Yung tama ng ating shafting. So wala akong pamalit na ganito mga ka-winding na malaki ang ngipin nito. So wala akong stock nito. Walang available. So pati dito mga ka-winding may tama na rin itong likuran nito. So itong mga ka-winding ay itong shafting. So ganito wala kayong stock. Tinutulak ko lang itong mga ka-winding, pinupukpok ko lang to. Para ito ay hindi tatamaan ng bushing. So para matakpan ito ng spacer niya. So yan. So ito yung may tama lalim niya So naliha ko na yan. So ngayon ang mga ka-winding, so wala akong pamalit yan, wala akong stock nito So para matakpan lang natin yan para hindi makita ito. Matatabunan na ng So pukpukin nyo lang martilyo yung shafting para umatras. Tigas. Tigas matigas. Matigas yung aking ayan. Tigas pukpuk lang yan. Ayaw bumaba yung aking ayaw bumaba yung spacer, makunat. So ayan lang, matigas to yun. So ayun nawala na at ayan, natabunan na yung may tama kasi pinukpok natin to pinukpok natin yan. So pinukpok ko na yan mga winding. So ito naman kabila. Ayan. So ganito lang yan. Pag matigas labing G's lang yan. So ayan, para hindi ka mahirapan ngayon pag pinasok natin yung bagong bushing. So wala na yung may tama dito. Ayan tabo na siya. Saka dito hindi na tatamaan, nasa gitna na. So yung mga ka-winding, so isalpak natin to, lilinisan na natin. So ayan mga ka-winding, so yung itong ating gearbox, so napaputi na natin. So nalinis na natin yung gearbox ng mga ka-winding. So ang problema natin mga ka-winding, itong bushing niya sa likod ay gas-gas na rin to So kasi may tama nga ito, ayan So pag pinasok ito, hindi siya smooth. Ayun medyo masikip siya. Masikip. So wala tayong pamalit nito mga ka-winding. So ang gagawin lang natin ito mga ka-winding ay lihahin nyo lang to pag wala kayong available na stock. Katulad ko, wala, ubusan ako ng stock ng ganito pang orbit fan. So nililiha ko lang to mga ka-winding pag wala tayong stock. Pero kung meron namang bago, palitan. Pero pag ganitong walang
Kumbaga mga ka-winding luluin lang natin to mga ka-winding. So joke lang mga ka-winding. Pampag-advise lang mga ka-winding. Hanggat sa makuha yan mga ka-winding. Hanggat labasan ito, lumabas yung kanyang yung mga tawag nito, yung mga gas-gas. Hanggat sa lumabas yung so kuha lang kayong liha mga ka-winding, bilugin nyo lang din. So kung katulad nito, bilog. Ganyanin nyo lang yan. Ayan. Ayun lang, tiyaga-tiyaga lang. Hanggat siya ay pumasok dito na kailangan smooth yan. Medyo yun, kunti na lang mga ka-winding, medyo pumasok-pasok na siya ng kaunti. So kunti na lang. So lagyan natin ng langis na pampadulas para siya ay, kasi may tama nga yung shafting gawa nung pati busing ay nagkaroon na ng kumbaga nagkaroon na ng sugat. Ayan. Hanggat sa makuha nyo yung smooth. So gamitin yung mga ka-winding yung pinakamanipis na liha. Kasi yung shafting nito, naliha ko ng shafting, ito hindi. Ayan. Ayan. Love, tingnan natin kung smooth na ba siya ipasok. Ayun. Yun mga ka-winding smooth na. Kanina medyo masikip siya. Katulad kanina hindi siya smooth ipasok Tapos lagyan ng kaunting oil. Ayan. Okay na to, salpak na natin to. So ayan mga ka-winding, so nailagay na natin yung kanyang housing na salpak. So dito naman tayo mga ka-winding. So natin mga ka-winding, tawag nito, i-tester natin mga ka-winding kung meron na bang continuity. Tapos so hanapin natin kung alin dito ang running at saka running ng ating orbit fan. So kakalasin natin mga ka-winding itong yung ating itong clip. So hanapin natin kung alin yung common. So ayan. So ayan mga ka-winding. Yan. Tapos so kalasin natin. Ayan. Para makita nyo. So itong video ito mga ka-winding para ito sa mga nag-DIY gusto mag-repair ng kanilang electric fan. So ganito lang yan. Tanggalin natin itong capacitor para ma-check natin yung capacitor. Ayan. Yan. So tanggal na yung capacitor mga ka-winding. So i-check natin para makita nyo. Yan. So zoom natin ng konti. So ngayon check natin tong kanyang capacitor na 2UF. So set natin sa microfarad. Ayan. So kung ilan ang laman nito, abangan lang natin yung reading. So 1.7 UF mga ka-winding. So pasok pa ito. So good yung ating capacitor. So ito mga ka-winding, so inasabi ko sa inyo. So di ba ito mayroon tatlong kulay. So para po ito sa mga sa mga nag-DIY. So ito mga ka-winding, meron tayong kulay white, yellow, at gray. So ngayon mga ka-winding ay hanapin natin kung alin yung common dyan. So dito tayo sa yellow at saka gray. Ano yung analog? Yung analog muna para baka yung iba may tester na analog. So yung iba pag may tester na analog para makita nila. Ayan. So itong i-tester natin ay common, ay yung yellow at saka gray. So hindi ko lang hawakan yung isa para makakuha talaga yung eksakto na reading. So meron tayong meron tayong nakuha reading. So i-times 10 nga natin. Times 10, naka-times 10 tayo. Ilan yan? 50. O 50 sarado sa analog. 50 yung yellow at saka gray. Tapos white naman at saka gray.
So meron tayong na reading na 26 ohms. Tapos white naman at saka yellow. So meron tayong nakuha 26, pareho mga ka-winding, 26. So ibig sabihin nito mga ka-winding, wait lang mga ka-winding Mga ka-winding, may customer lang. So saan ba tayo kanina? White tsaka yellow. O yun, 26. So dito sa analog mga ka-winding, so yung itong yellow at saka gray. So ibig sabihin mga ka-winding, ito yung ating kasi pareha sila ng reading ng ating sa analog, so 50. So itong dalawa, ito yung running at saka starting. Kasi dito sumababa siya 26, di ba? Tapos yellow, gray at saka white. So pareha sila. Ayan, 26 mga ka-winding. So ibig sabihin mga ka-winding ay sa madaling ito ang common natin, white, nagiging common. So yan sa analog ang gamit natin. Tapos dito tayo sa digital mga ka-winding. Kung sino may digital dyan, para malaman nyo rin. Ayan, so sit lang natin sa ohms. So dito tayo mga ka-winding. So yellow at saka white. So tingnan natin. So meron tayong nakuha 634 kilo ohms. Ayan. Sa yellow gray. Tapos white at saka yellow. So tingnan natin. Yung white at saka yellow 314. Tapos white at saka gray, so 320. So ibig sabihin mga ka-winding, yung ating common ay white. So alin ba dito itong yellow at saka gray? Kung alin dito yung running at saka starting. So ganito lang paghanap niyan mga ka-winding, ganito lang yan So ilagay natin sa ayan, yan. 320 white saka gray. Tapos white saka yellow, so 314. So ito mga ka-winding, yung ating starting dito ay itong yellow, tapos running natin yung itong gray. So ang maging connection nito mga ka-winding, ito yung common, tapos ito yung line capacitor, itong dalawa. So yung line 2 ng ating plug ay dito. So itong isa, ito yung tatakbo, ito yung running natin, kulay gray. So ayan mga ka-winding. So pag bumaliktad ang ikot yan mga ka-winding, ay pagpalitin mo lang yung itong gray at yung gray tsaka yellow. Wala ay. So ito mga ka-winding ang ating ba nahingi mo? Nag-vlog pa ako Dali lang. Wait ka lang. So ito yung common mga ka-winding So yan. So kahit magkabaliktad itong vlog, walang problema yan mga ka-winding. So itong common natin, white. So di ba mayroon natin continuity kasi nasira nga yung fuse. Tapos itong line capacitor, ayan ito. Ayan, dito yan. Kahit alin dyan. Basta ito yung ating starting, yellow. Ayan. So pitin lang natin yan mga ka-winding. Tapos yung natitira, so ito yung running. Ayan. So itong tigi-isa na ito. Ayos. Lilipat na yata kayo no? So ayun mga ka-winding. So kita nyo mga ka-winding. So zoom natin. So ito mga ka-winding, ito yung tatlo. Common line 1, kulay white. Tapos to dumaan ng kapasitor. Yung line 2 natin, connected dito yan sa kapasitor sa starting. Tapos itong gray na titira, yan na yung magiging natin running. So ngayon mga ka-winding, ilagyan natin ng takpan na natin para matesting natin, para makita ninyo. So kung tama ba yung ating wiring. Pag nagkamali tayo mga ka-winding, ay uusok lang naman yan. Pero pag ganito mga ka-winding na sit up, turbulent yan. So ito mga ka-winding video, para lang ito sa mga nag-DIY. Pero dyan sa mga
may alam na. So kabisado na nila to. So sa mga nag-DIY lang ito, pwede. Yan. So ito mga kawinding, pag bumaliktad naman yung ikot, so pagpalitin nyo na lang yung ano, yellow at saka gray. Pag kumaliwa ang ikot o kanan. So wala namang problema yan mga kawinding. Ano ba nahanap mo dyan? Ano yung plastic ko? Hindi ko na nga makita eh. Tama ng tok. Walang nakadaling sa kayon. Walang plastic ko. Ay, mamaya. Umalis ka muna dyan, ako yung nag-vlog pa eh. Umutang ka muna doon. Sige, sabihin sa'yo. Oo, ba't sa akin? Ay, hindi ka bibigyan nun. Ay. So yun mga kawinding, so yan. So i-plug na natin. I-testing na natin yung plug para makita nyo. So ito yung capacitor. Ayan. I-plug natin, so dapat iikot ito. Dapat ang ikot nito ay kung kanan papunta rito, dapat papunta dito. So lagyan lang natin ng tape. Kahit isa lang. Ayan. Ay, hindi pala kita. Ayan, lagyan natin ng tape. Dapat papunta rito ikot. Walang extension. Ayan. Kung wala akong extension mga kawinding. Ayan, secured lang natin yung ating extension para hindi siya mahila. So ayan mga kawinding, so testing na natin. So ayan, plug na natin. So ganito lang. So tingnan natin kung siya ikot na ba. Ayun no. Ayun no. Kita nyo mga kawinding, kanan di ba? Papunta rito. Ayun no. Oh, tingnan nyo. Papunta rito. Ayan. Isa pa. Ayan. So okay na ito mga kawinding. So isalpak natin yung housing para sa kanyang ano, LEC. Para lipain na lang natin mamaya kung siya mag-swing na ba. Ayun na mga kawinding. So naibalik na natin yung housing. So pinatong ko muna dito mga kawinding kasi may tornilyo yung ilalim niyan. Eh sa gabal eh bumabangga ito. So ngayon mga kawinding, so isaksak na natin. So yung ating orbit pan. Ayan. So ayan mga kawinding oh. So hawakan lang natin ito mga kawinding. So lakas. So ayan mga kawinding. So okay na itong ating orbit fan. So ayan. Tingnan natin baka matumba eh. Kasi pinatong ko lang yan dito. So ayan mga kawinding. So kung bago lang po kayo sa akin channel, so please subscribe at hit ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayan mga kawinding. So natutumba na nga. Yan sinasabi ko eh. Ayan. So, may tornilyo kasi ito sa ilalim. Kasi nakasabit ito eh. Pinatornilyo nila ito nung mayari. So ayan eh. Kaya hindi ko maituwid ng ganyan. Kaya pinatong ko siya. So ayan mga kawinding. So bye bye na mga kawinding.